Ang kulit mo, TikTok. Oh, buti pa si Facebook masunurin. Oh, 'di ba? Si Facebook masunurin pag sinabi kong I don't like politics on my feed. I don't like politics in my timeline. Tinatanggal niya. Pero ditong si TikTok makulit. Ang kulit mo. Sana mayroon ka din mayroon ka din basurahan ng mga politiko. TikTok. Sana gumawa ka rin ng basurahan ng mga politiko. Naiinis ako kapag nakikita ko mga alam mo ba yun? Parang gusto ko na naman magmura. Diba? Parang gusto ko na naman magmura. Alam mo noon, pinipigil-pigilan nila akong magsalita. Oh, diba? Huwag muna ngayon. Oh. Ngayon, nakakainis yung mga nakikita ko na sabihin may mga silent martial law na hinarangan yung maisog rally. Oh my gosh! Parang hindi naman nakakatulong yan TikTok para sa akin, hindi nakakatulong sa akin yan. Kaya kung pwede lang, kung may basurahan ka ng mga politiko sa FYP ko, gumawa ka naman para mabasura ko yan. Ay, alam mo kung ano yung nakakainis? In the first place, sinabi ko na noon na yung politiko na yan, walang magagawa. Oh, ano yun? Silent martial law? Okay, go ahead. Gawin niya. Tignan natin. Alam niyo sa totoo lang, sinusubaybayan na yan ng cybercrime. Ayan. At hindi babagsak yan. Kasi, sinusubaybayan na siya. Tinitignan niya kung siya talaga ay nasa taos, nasa netizen yung malasakit niya. Yun. Pero wala nang makakaramdam ng kanyang malasakit. In the first place, sinabi ko na yan. Pero, gusto nila na makita talaga kung ano yung pagkatao niya. Hindi naman talaga nanalo yan eh. Sinadya lang yan na manalo para masundan nila kung saan nakakadeposito yung mga pera na galing sa Pilipinas. Yun. Tapos, ito pa. Alam mo, yung sabi nila, tumahimik ka muna. Sabi nila, wag muna daw akong magsalita. Okay, wag muna akong magsalita. Pero, at the end, tatanungin sa akin. Okay. Oh, hindi direkta na tinatanong niyo sa akin. Pero hindi ako idiot. Hindi ako idiot. Alam ko, na nangunguha na naman kayo ng opinion na isaksak ninyo dyan sa Marcos na ninyo yan. Isaksak niyo dyan sa Marcos ninyo, yung opinion ko, yung advice ko, gagamitin niya. Yun yung kinaiinisan ko. Alam niyo ba yun? Anong ginagawa ng admin niya? O, ewan ko, yung organization na yan yung kilala ko yung mga organization. Yung pinili yung admin or advisor ng politiko na yan, anong ginagawa niya? Bakit sa akin kayo lumalapit? Bakit sa akin kayo nagtatanong? Oh, yung korupsyon sa DSWD, ina-update niyo ako. Alam niyo ang sagot niyan, alam niyo kung anong gagawin niyo dyan. Hindi na need. Alam na ninyo, matagal na kayong nangunguha ng opinion sa akin. Alam niyo kung anong gagawin niyo dyan. Like yung yung putyang animal na drug, walang tanga na supplier na idadaan niya sa checkpoint ang 13 billion na income. That is stupidity. Ang tanga naman ng drug lord na yun. Ang tanga naman ng supplier ng drug na yun. Na ipapahuli niya yung 13 billion sa inyo. Wow!
Wow! Gagawa ka na nga lang ng ano, ng hmm. Tapos, alam mo yung sabi ng pulis? Oh yeah, galing daw sa ibang bansa. Galing daw yung ibang bansa, yung drug na yun. Samantalang, ang laboratory nasa Pilipinas na. Hello? Hello? Alam nyo, yung paggagawa ng packing, yung repacking na yan, madali lang. Kung may machine ka. One click mo nga lang, makakagawa ka ng 5 packing eh. Oh. Yung agagag... Ewan kong nasan umuutak ninyo. Naiinis na lang talaga ako. Naiinis na lang talaga ako. Pero I don't care. Bahala kayo dyan. Lasapin ninyo kung ano yung naging desisyon ninyo. Kung ano yung mga pinili nyo. Kung ano yung nare-receive nyo ngayon, accept it! Oh, pinili nyo yan eh. Yan yung gusto ninyo eh. Ay, naku. Pero honestly, maganda siyang kitaan. Kasi, si Marcos, ang isang dahilan kung bakit ka nanalo, maraming pag-uusapan ng dahil sa'yo. Oh, kumikita ang mga vlogger, kumikita ang mga influencer sa'yo. Diba? Dahil sa mga kapalpakan mo. Ganun lang yun. O, syempre, kung isa kang content creator, pababanguhin ka, pasasamain ka, pababanguhin ka, pasasamain ka. Yun lang yun. Ngayon, yung mga inosente, ingot! So, bakit ko nasabing ingot? Kasi, naniwala sila. Alam mo, mayroon pa akong narinig doon na dahil hula daw ni Estradamus. Ano yun? Binutos nyo? Dahil kay Estradamus? Oh my gosh. Yun pala yun. And honestly, sa dami talaga, kung bakit nanalo siya, dahil sa mga pinagsasabi ng mga influencers, dahil sa pinagsasabi ng mga vlogger. Yung mga inosente, karamihan sa kanila, siya yung pipiliin namin kasi maraming malaki na yung ratings niya. Maraming may gusto sa kanya. So yung mga inosente din, wala ring pakialam kung ano yung magiging sitwasyon nila. Ano yung mga magiging kalagayan nila someday. Basta nalang pinili nila dahil marami ang gusto sa kanya. Na sinasabi ng mga vlogger, sinasabi ng mga influencer na mataas ang rating niya kasi trabaho nila yun eh. O, di ba? Trabaho ng mga vlogger, trabaho ng mga influencer yun para magkapera sila. Kayong mga inosente din naman, ayun, yung iba dyan, binutos yung Marcos dahil sa hula ni Estradamus. Wala silang sariling kaisipan, wala silang sariling paninindigan kung sino talaga yung karapat-dapat. Ay, ewan ko na lang. Pero sana, wag na ninyo akong wag na ninyo akong tanungin about sa corruption. Sa corruption sa DSWD. Alam na ninyo kung anong gagawin yan. Unang-una pa lang sinasabi ko talaga naman noon eh. Pero, bahala kayo dyan. Bahala kayo.